Sa tingin mo kilala mo si Catherine Bernardo? Isipin Mili. Sa likod ng spotlight at palakpakan, may hawak siyang lihim na nagpapabago ng buhay. Sa Maynila, isang pamilya ang nahaharap sa kawalan ng pag-asa, at walang nakakaalam na ang kaligtasan ay nagmula sa isang taong napakalapit, ngunit malayo sa buong mundo. Ang bawat kilos ng kabaitan, bawat tahimik na pagkilos ay nagdadala na napakalaking panganib, at ang katotohanan ay malapit ng sumabog na naghahayag ng pasasalamat, pagkabigla, at maging na kontrobersya. Humanda upang tuklasin kung paano binago ni Catherine Bernardo ang buhay ng lihim, humarap sa mga dilema, pagsubok, at emosyong hindi maisip ng sinuman. Tara na sa video. Si Catherine Bernardo ay hindi lamang isang artista. Para sa marami sa Pilipinas, lalo na sa mga lungsod tulad ng Quezon, Makati, at Cebu, naging simbolo siya ng pag-asa at inspirasyon. Ang kanyang presensya sa entablado, sa silver screen, at sa mga kaganapan sa Kawanggawa ay nagpahanga sa kanya hindi lamang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kabutihang loob na nagmumula sa bawat kilos. Gayunpaman, may kakaiba sa kanya, isang bagay na kakaunti ang nangahas na mapansin sa unang tingin. Isang sikreto, isang misteryo na bumabalot sa kanyang hindi nagkakamali na pampublikong imehe. Walang nakakaalam kung ano mismo ang nakatago sa likod ng kanyang karismetikong ngiti, ang nagwagi ng mga puso at nagbigay inspirasyon sa libu-libo na ituloy ang kanilang mga pangarap. Isang mainit na hapon na Miyerkules, ika-20 na Marso, 2025, at tinahak ni Catherine ang mga abalang lansangan na Makati, sa gitna ng mga nagtitinda at mga sasakyang puno ng mga pasahero, na parang isa lamang siyang ordinaryong mamamayan. Ngunit ang mga tingin sa mga mata ng ilang tao ay nagtaksil sa kanilang kaalaman, may higit pa sa kanya. Isang tahimik na presensya na nagdadala hindi lamang katanyagan, ngunit responsibilidad, pangangalaga, at marahil mga lihim. Kahit na napapaligiran ng mga tagahanga na sumisigaw ng kanyang pangalan, sa pamamagitan na flash ng kamera, at sa kaguluhan ng mga lansangan, may kung anong nagpapalayo sa kanya, na parang anino lang ang nakakaintindi sa kanya. Sa likod ng mga eksena sa studio ng Abstibin, binanggit ng mga kasamahan ang kanyang kabaitan, presensya, at kung paano siya tumulong sa bagong talento. Ang ilan ay nagbulungan tungkol sa mga hindi kilalang pabor, mga bukas na pinto na tila lumilitaw sa kung saan, na parang may ginagabayan ng mga kamay na hindi nakikita. Walang makapagkumpirma ng anuman, ngunit lumago ang mga alingaunggaw. Si Catherine Bernardo, na laging pumupunta sa publiko tungkol sa kanyang mabubuting gawa, ay may mas malalim at mas lihim na nangyayari sa kanyang buhay. Isang pagkilos ng kabaitan na hindi maisip ng sinuman, isang bagay na maaaring magpabago sa pananaw ng lahat sa kanya. Samantala, sa mas tahimik na kapitbahayan na Maynila, sa mga makukulay na bahay na Sampaloc at mga pelengke ng Divisoria, nagsimulang umusbong ang mga malilit na kwento. Mga batang tumanggap na scholarship na walang nakakaalam kung saan sila nanggaling. Tahimik na tumulong ang mga pamilya pagkatapos ng mga sakuna, mga proyektong panlipunan na himalang umunlad. Ilan lamang ang nagugnay sa maliliit na himalang ito sa dakilang bituin sa telebisyon. Ngunit ang kapalaran ay may kakaibang paraan na pagkonekta ng mga tuldok. At may nagsabi sa kanila na ang susunod na kabanata sa kwentong ito ay hindi inaasahan, nakakaganyak, at higit sa lahat, masisiwalat. Si Catherine, sa sandaling iyon, ay walang pakialam sa kakulitan. Naglakad siya, pinag-isipan ang mga detalye ng kanyang susunod na proyekto. Ngunit ang anino ng lihim na dala niya ay nanatiling naroroon, tahimik at mapilit. Isang lihim na, kung mabubunyag, ay maaring magdulot ng pagtataka, debate, at maging ng paghatol. Ngunit para sa kanya, ito ay isang bagay na natural, isang kilos lamang na tao, isang pagpipilian na ginawa gamit ang puso, hindi katanyagan. Gayunpaman, mayroong isang hindi nakikitang pag-igting, na para bang ang bawat hakbang na ginagawa niya ay inilalapit siya sa isang punto na hindi na bumalik, kung saan ang kanyang walang pag-iimbot na kilos ay malalaman ng lahat. At doon mismo nagsimula ang kwento na maakit ang mga manonood. Si Catherine Bernardo, ang minamahal na bituin, ang mapagbigay na figura, ay malapit ng ihayag, kahit hindi sinasadya, na may higit pa sa likod ng kanyang ngiti kaysa maisip ng sinumang tagahanga. Isang maingat na binabantayang lihim na pinagsasama ang empatiya, katapangan, at isang ugnayan ng panganib. Isang lihim na malapit ng mag-spark na matinding emosyon, ethical na dilema, at hindi may iwasan, isang paghaharap sa pagitan ng kanyang pampublikong imehe at ng tahimik na katotohanan ng kanyang buhay. Sa katahimikan ng mga lansangan na Maynila at Makati, sa bulong ng mga tao at sa katahimikan na sariling puso, namumuo ang misteryo, handang sumabog sa isang salaysay na drama, damdamin, at kontrobersya. At tiyak na ang panimulang tensyon na ito, ang pangakong ito na paghahayag, na hindi maalis ang mga mata sa screen,
sabik na matuklasan ang lihim na binabantayan ni Catherine Bernardo. Ika-negatibo 14 na Abril, 2025, isang maaraw na Martes sa Maynila, nang may hindi inaasahang bagay na nagsimulang makagambala sa meselang gawain ni Catherine Bernardo. Sa pagitan ng mga pag-iensayo at pagpupulong, maingat na nag-vibrate ang kanyang telepono na may mensaheng tila karaniwan sa unang tingin. Ngunit sa pagbukas nito, napagtanto niya na hindi ito isang simpleng kahilingan sa trabaho o panukala. Ang mensahe ay nagmula sa isang taong hindi niya akalain na makikilala niya sa kanyang buhay, o hindi bababasa, isang taong hindi niya inaasahan na tatanggap ng direktang tulong mula sa isang binata na nagngangalang Miguel Santos, isang residente ng abang kapitbahayan na Tondo, na kilala sa kanyang pagpupursig at determinasyon, ngunit na ilang buwang nahaharap sa tila walang katapusang serye ng mga problema. 23 pa lang si Miguel, pero ang buhay ay naghagis na sa kanya na maraming curveballs. Namatay ang kanyang mga magulang sa sunog ilang taon na ang nakalilipas, at mula noon, nahirapan siyang suportahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Clara, habang sinusubukang makapagtapos ng nursing school sa Universidad ng Santo Tomas. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ang utang at patuloy na mga medical na emerhensya ay nagpahirap sa buhay, at pakiramdam niya ay malapit na siyang sumuko. Noon, sa sobrang desperasyon, nagpasya siyang sumulat kay Catherine, hindi umaasa na tugon, ngunit nararamdaman ang pangangailangang subukan. Kilala niya ito para sa kanyang tahimik na kawanggawa at ang kanyang patuloy na pakikiramay sa mga nangangailangan. The message was simple, yet charged with sincerity and urgency. Please help my family. No one else can. I trust you can make a difference. Binasa ni Catherine ang mensahe nang may lungkot sa puso. Alam niya may epekto ang bawat desisyon na gagawin niya, ngunit alam niya rin na hindi siya mapipigilan na sikreto niya, ang matagal niyang binabantayang mabuti. May tahimik na pananagutan sa kanyang mga kamay, at si Miguel, kahit na hindi niya alam, ay nabsindi na lamang na apoy na hindi niya mapapansin. Napagpasyahan niya na ang tulong na ito ay dapat na maingat, nang walang media, nang walang spotlight, nang walang nakakaalam tungkol sa kanyang mga aksyon. Ito ay isang tahimik ngunit malalim na interbensyon na nangangailangan ng pag-iingat at pagpaplano. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magtrabaho si Catherine sa likod ng mga eksena. Habang ang kanyang pampublikong buhay ay nagpapatuloy sa mga panayam at pag-record, nakahanap siya ng mga paraan upang suportahan si Miguel at ang kanyang kapatid na babae. Nakipag-ugnayan siya sa mga kaibigang doktor, tumulong sa pagbabayad ng mga naipon na utang, at nagbigay ng mahahalagang materyales para ipagpatuloy ni Clara ang kanyang pag-aaral. Ang lahat na ito nang hindi alam ni Miguel kung saan nanggaling ang tulong, pinapanatili ang aura ng isang tahimik na himala. Ang bawat aksyon ay maingat na binalak, na tinitiyak na walang bakas ng kanyang direktang interbensyon. Ang katahimikan, gayunpaman, ay may sariling bigat. Bawat tawag sa telepono, bawat maingat na paglilipat ng mga pondo, ay isang paalala na ang anumang slip-up ay maaring maglantad ng kanyang sikreto. Magkahalong pangamba at sentiment ang naramdaman ni Catherine. Ang pagtulong sa isang tao sa lihim ay may mapait na lasa ng panganib, ngunit gayon din ang tamis na makita ang mga buhay na nabago nang hindi ginagamit ang kanyang imehe bilang pera para sa pagkakalantad. At habang patuloy na nahihirapan si Miguel sa kanyang mga paghihirap, hindi siya naghinala na ang bituin na hinahanggaan niya mula sa malayo ay, sa sandaling iyon, ang tahimik na pagkakaiba sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at pag-asa para sa kanya at sa kanyang kapatid. Ang desisyong ito, na simplo sa unang tingin, ay magsisimula na sunod-sunod na mga pangyayari na hindi lamang magbabago sa buhay ni Miguel kundi magbibigay din ng liwanag sa mga problema sa moral, matinding drama, at hindi may iwasan, ang pagbubunyag na sikretong si Catherine ay maingat na iningatan. Ang tahimik na pag-igting sa pagitan ng pangangailangang tumulong at ang panganib na matuklasan ay nagsimulang mabuo, at ang madla, habang sinusunod nila ang salaysay na ito, ay nararamdaman na bumibilis ang pulso ng kuwento. Bawat maingat na kilos, bawat kilos ng kabaitan, ay nagpapabigat ng damdamin, na nagpapanatili sa mga manonood na matulungin, mausisa, at sabik sa susunod na gagawin ni Catherine. Habang ang buhay ni Catherine Bernardo ay patuloy na napuno ng mga pangako at pagpupuri, mayroong isang tahimik na puwersa na gumagabay sa kanyang bawat desisyon. Isang puwersa na kakaunti lamang ang nakakaalam at higit pa sa katanyagan, pagkilala, o isang hindi nagkakamali na imehe sa publiko. Ang puwersang ito ay, higit sa lahat, empatiya, na hinubog ng mga karanasang malalim na humubog sa kanyang sariling paglalakbay. Ang pagtulong kay Miguel Santos ay hindi lamang isang hiwalay na gawain. Ito ay isang salamin na isang bagay na mas malaki, isang bagay na nakaugat sa kanyang personal na kasaysayan.
Lumaki si Catherine sa Cabanatuan, isang bayan sa loob ng Luzon, na kilala sa mga tahimik na kalye at luntiang bukid na nakapalibot sa mga makukulay na bahay ng komunidad. Sa murang edad, naranasan na niya ang hirap ng buhay. Ang kanyang pamilya ay nahirapan sa pananalapi, at sa maraming pagkakataon, umasa siya sa pagkakaisa ng mga kapitbahay at mga kaibigan upang malampasan ang mga critical na sandali. Tulad ng kapag binaha na hindi inaasahang baha ang bahagi ng kanyang tahanan noong Hulyo 2005. Ang mga sandaling ito ng kahinaan at tahimik na suporta ang humubog sa kanyang pakiramdam ng hustisya at pakikirame. Nalaman niya na ang mga malilit na kilos na hindi nakikita ng mundo ay maaring magligtas ng mga buhay at may balik ang pag-asa. Ang emosyonal na bagahe na ito ay naging bahagi ng kanyang pampubliko at pribadong katauhan. Habang si Catherine ay nanalo ng mga parangal at pagkilala bilang isang aktres, may personal na misyon siya. Gamitin ang kanyang posisyon para tumulong sa makabuluhang paraan, ngunit hindi hinahanap ang spotlight. Ang bawat lihim na kilos ay isang pagpupugay sa mga taong minsang tumulong sa kanya noong kailangan niya ito. Ang desisyon na kumilos sa likod ng mga eksena sa ngalan ni Miguel Santos, sa makatuwid, ay malalim na konektado sa kanyang sariling kwento, isang kwento ng kaligtasan, pasasalamat, at pagnanais na gumawa na mabuti ng walang inaasahan. Bukod dito, mayroong isang bagay tungkol kay Miguel na nagpukaw ng isang partikular na alaala ng kanyang sariling kabataan, determinasyon sa harap ng kahirapan. Hindi lang siya humihingi ng tulong, siya ay nakikipaglaban, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad habang nahaharap sa tila hindi malulutas na mga hadlang. Ang determinasyong ito ay naantig ng husto kay Catherine, na gumising sa kanyang matinding pagnanais na makialam at matiyak na ang isang taong napakasipag ay hindi matatalo ng kapalaran. Ito ay isang tunay na salpok, isang gawa ng purong sangkatauhan na sumasalamin sa pinakamahusay ng kanyang pagkatao. Ngunit mayroon ding emosyonal na komplikado sa pagganyak na ito. Alam ni Catherine na ang bawat gawa ng kabaitan ay maaaring magkaroon na hindi inaasahang kahihinatnan. Ang pagkakalantad sa publiko, hindi pagkakaunawaan, o paghatol ay maaaring lumitaw kung natuklasan ng mundo ang kanyang pagkakasangkot. Gayunpaman, pinili niyang sundin ang kanyang puso, alam na sulit ang panganib. Ang duality na ito, ang pagnanais na tumulong laban sa takot sa pagkakalantad, ay nagdagdag na tahimik na tensyon sa salaysay, na ginagawang may damdamin at layunin ang bawat hakbang na ginawa ni Catherine. Samantala, sa Maynila, ipinagpatuloy ni Miguel at ng kanyang kapatid na babae ang pamumuhay ng hindi nalalaman ang tunay na pinagmulan ng kanilang kaligtasan. Bawat bayad sa medical na bill, bawat supli ng paaralan na ibinigay, bawat maliit, tahimik na himala ay dumating sa kanila bilang isang regalo mula sa kapalaran. Ngunit nakita ni Catherine ang isang bagay na mas malalim doon, konkretong patunay na ang empatiya, kapag ginagabayan ng karanasan at katapangan, ay maaring mabago ng buhay ng hindi nangangailangan ng pagkilala. Batid niya na ang tahimik na misyon na ito ay nagugnay sa kanya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa anumang script sa telebisyon o parangal sa pag-arte. Ito ay ang dalisay na pagpapahayag ng pakikiramay at sangkatauhan, at mismong ang pagganyak na ito ang magpapakilos sa isang sunod-sunod na dramatiko, nakakaantig, at, hindi may iwasan, mga controversial na pangyayari. Ang pag-unawa sa sariling motibasyon ay mahalaga para sa madla. Ito ang dahilan kung bakit ang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang pagkilos ng pagkabukas palad, ngunit tungkol sa mga dilema, panganib, at sangkatauhan ni Catherine Bernardo. Nagsisimulang matanto na manonood na, sa likod ng ngiti at katanyagan ng publiko, na mamalagi ang isang babaeng may kakayahang isakripisyo ang sarili niyang kapayapaan para gawin ang pinaniniwalaan niyang tama, kahit na nangangahulugan ito ng pag-iingat na malalalim na lihim, pagharap sa mga problema sa etika, at pagharap sa mga hindi inaasahang kahihinatnan. Ang panloob na pagigting na ito, sa pagitan na empatiya at panganib, ang nagpapanatili sa madla na nakahook sa salaysay, sabik na matuklasan kung paano mag-i-evolve ang mga tahimik na galaw ni Catherine at maghahayag ng kanilang sarili. Mula sa sandaling nagpasya siyang tulungan si Miguel Santos, isinubsob ni Catherine Bernardo ang sarili sa isang paralel na gawain, halos hindi nakikita ng mundo sa labas. Habang lumahok siya sa mga recording sa Quezon City, rehearsals sa Pasig, at mga panayam sa Makati, ang kanyang mga tunay na aksyon ay naganap sa likod ng mga eksena, tahimik at madiskarte. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aalok ng pera o mga mapagkukunan. Ito ay isang masusing pagsisikap upang matiyak na ang tulong ay dumating ng ganap, ligtas, at maingat, nang hindi nakakaakit ng pansin o nakakahiya kay Miguel at sa kanyang kapatid na babae. Nagsimula si Catherine sa mga pangunahing kaalaman, pakikipag-ugnayan sa mga pinagkakatiwalaang doktor at klinika sa loob at paligid na Maynila.
Sa isang pribadong ospital sa Mandaluyong, nag-ayos siya ng mga appointment at procedure para kina Miguel at Clara nang hindi nila kailangang bayaran ang buong halaga. Direktang nakipagnegosasyon sa mga pinagkakatiwalaang doktor na iginagalang ang kanilang hindi pagkakilala. Alam ng aktres na anumang pagkakamali ay maaring mabunyag na kanyang pagkakasangkot, kaya bawat tawag sa telepono at mensahe na ipinadala ay binalak ng may matinding pag-iingat. At hindi lang ito medical na pangangalaga, nagbigay siya ng mga gamit sa paaralan, uniforme, at kahit na mga computer para kay Clara, na nagpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral na nursing nang walang pagkaantala. Ang bawat paghahatid ay isinaayos na parang isang hindi kilalang kilos ng kawanggawa, na parang maliit na pagpapala mula sa kapalaran. Higit pa rito, napagtanto ni Catherine na kailangan ni Miguel ng mga pagkakataon para muling buuin ang kanyang profesional na karera. Gamit ang maingat na pakikipag-ugnayan sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan, inayos niya na lumahok siya sa mga programang internship na karaniwang nakalaan para sa mga mag-aaral na may mas mahusay na mapagkukunang pinansyal. Nangyari ang lahat sa likod ng mga saradong pinto, malayo sa mga kamera at sa spotlight. Ang bawat tahimik na tagumpay para kay Miguel ay isang tagumpay din para sa kanya, ngunit nang walang pagkilala sa publiko na kung hindi man ay masigasig na hahanapin na media. Kinailangan ding harapin ng aktres ang logistik ng paglihim ng lahat. Ilang araw, siya mismo ang naghatid ng mga sobre na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento o mga kinakailangang bayad sa mga neutral na lokasyon sa Maynila, na laging nag-iingat na hindi siya direktang makita ni Miguel. Sa iba pang mga pagkakataon, gumamit siya ng mga pinagkakatiwalaang tagapamagitan na tinitiyak na ang bawat aksyon ay epektibo nang hindi na kompromiso ang kanyang hindi pagkakilala. Ang pagiging komplikadong ito ay nagpapahina sa damdamin ng bawat hakbang. Kinailangan ni Catherine na balansihin ang kanyang matinding pampublikong buhay sa isang pribadong misyon na nangangailangan na masusing atensyon, diskarte, at ganap na pagpapasya. Ang emosyonal na bigat ng mga pagkilos na ito ay mahusay. Ang bawat kilos na pagkabukas palad ay nagdala ng isang tahimik na kaluwagan, ngunit din ang patuloy na takot na matuklasan. Nadagdagan ang adrenaline ng palihim na pagpapatakbo nang mapagtanto niya kung paano makompromiso na malilit na detalye ang buong operasyon. At gayon pa man, nagkaroon na matinding kasiyahan nang makitang muli si Miguel nang ngumiti, nang makitang inyalay ni Clara ang sarili sa kanyang pag-aral ng may panibagong pag-asa. Para kay Catherine, ang bawat tahimik na tagumpay ay isang paalala ng kapangyarihan na empatiya at ang responsibilidad na maaring idulot ng kanyang posisyon. Samantala, sina Miguel at Clara, bagaman nakahinga na maluwag sa unti-unting paghupa ng kanilang mga paghihirap, ay walang ideya kung sino ang nasa likod ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Para sa kanila, parang pagkakataon o suwerte. Ngunit para kay Catherine, ang bawat kilos ay isang hindi nakikitang thread ng pangangalaga at pangako, patunay na kahit ang malilit na aksyon ay maaring magkaroon ng malalim na epekto. Ang mga manonood na sumusunod sa salaysay na ito ay nararamdaman ang bawat tibok na tensyon na ito, ang tahimik na kagalakan ng mga tumutulong, ang matalik na kasiyahan na makitang nababago ang mga buhay, at ang patuloy na panganib na ang lahat ay maaring may hayag anumang sandali. At tiyak na ang pag-igting na ito sa pagitan ng aksyon at pagiging lihim ang nagpapanatili na matinding drama. Ang bawat desisyon na ginagawa ni Catherine sa likod ng mga eksena ay may bigat na damdamin, pananabik, at pag-asam. Pinapanatili ang mga manonood na nakatuon, gustong malaman kung maaari niyang itago ang kanyang lihim, kung matutuklasan ni Miguel ang pinagmulan ng kanyang tulong, o kung sa wakas ay malalaman ng mundo ang tunay na lawak ng kanyang tahimik na pagkabukas palad. Ang meselang konstruksyon na ito ay nagtatakda ng yugto para sa mga darating na stake, na nagpapataas ng suspense at nagpapanatili sa mga manonood na emosyonal na namuhunan. Habang patuloy na umaandar si Catherine Bernardo sa likod ng mga eksena, tinutulungan si Miguel Santos at ang kanyang kapatid na si Clara. Ang tahimik na katahimikan na kanyang mga aksyon ay nagsimulang humarap sa isang hindi nakikitang banta. Ang meselang balanseng iyon sa pagitan ng pagkabukas palad at pagka-anonymity ay malapit ng masuri. Ang bawat maingat na hakbang na ginawa niya ay may kasamang nakatagong panganib. Isang panganib na maaring baguhin ang kanyang misyon na empatiya sa isang bangungot ng paghatol at hindi pagkakaunawaan. Ang unang panganib ay nagmula sa pagiging komplikado ng mga pakikipag-ugnayan mismo. Kailangang i-coordinate ni Catherine ang mga pagbabayad, medical appointment, transportasyon, at profesional na mga pagkakataon nang hindi nag-iwan ng anumang bakas na maaring magugnay sa kanyang pampublikong imehe sa binata. Ang isang simpleng error, tulad ng isang kahina-hinalang bank transfer o isang maling paghahatid, ay maaring magdulot ng mga hinala.
Sa Maynila, pumutok ang lungsod sa mga balita, alingaunggaw, at sismis. Anumang detalyeng wala sa lugar ay maaaring maging headline ng balita sa ilang segundo. Nadama ni Catherine na, sa kabila ng kanyang masusing pagpaplano, mayroong isang magandang linya sa pagitan ng paglilihim at pagkakalantad. Higit pa rito, may potensyal na magkaroon na hindi pagkakaunawaan sa mga tagalabas. Nagsimulang magkomento ang ilan sa mga kapitbahay ni Miguel sa biglang pagbiti ng kanilang kalagayan ng pamilya Santos. Ang maliliit, tila hindi nakakapinsalang mga komento ay maaring makaabot sa lokal na media o social media na pumupukaw ng mga tsismis na maaring hindi sinasadyang tumuturo kay Catherine. Alam niya na ang katanyagan ay nagdulot ng patuloy na atensyon at ang anumang slip-up ay maaring walang awang palakihin. Ito ay tulad ng paglalakad sa isang hindi nakikitang PC, pagbabalanse ng empatiya at pag-iingat. Alam na ang isang slip-up ay maaring masira ang lahat. Ang mga emosyonal na taya ay makabuluhan din ang silent pressure ng pagtatago ng sikretong ito ay kinain si Catherine. Bawat desisyon ay nangangailangan na maingat na pagsasalang-alang. Am I doing the right thing? What if someone find out? What if Miguel feels uncomfortable knowing I'm involved? Ang mga kaisipang ito ay umikot sa kanyang isipan habang pinag-iisipan niya ang kanyang ischedule ng mga pampublikong pakikipag-ugnayan, panayam, pag-record, at mga kaganapan sa kawanggawa, na lahat ay tumingin sa kanya bilang isang modelo ng pag-ugali at integridad. Napakalaki na responsibilidad at pare-pareho ang pag-igting. Nagkaroon din na ethical na panganib. Alam ni Catherine na, kahit na may pinakamahusay na intensyon, ang kanyang mga aksyon ay maaring mamisinterpret. Maaring kwestiyunin ng ilang tao ang motibasyon sa likod ng kanyang tulong, na nagugnay sa mga nakatagong agenda o pagpromote sa sarili. Ang meselang balanse sa pagitan ng paggawa na mabuti at pagpapanatili ng moral na integridad ay patuloy na nasubok, na nagpapaalala sa kanya na ang kabaitan ay hindi palaging itinuturing na dalisay, lalo na kapag may kinalaman ito sa mga pampublikong tao. Samantala, ipinagpatuloy ni Miguel at Clara ang kanilang buhay, hindi napapansin ang kaguluhang nangyayari sa likod ng mga eksena. Ang bawat kilos ni Catherine, bawat tahimik na tulong ay nagpapataas na tensyon. Ang isang simpleng pagkaantala, isang detalye na maling nalantad, ay maaring makasira hindi lamang sa lihim kundi pati na rin sa pagtitiwala at hindi sinasabing relasyon na kanyang nilinang sa kanyang pamilya. Ang kawalan ng katiyakan na ito, na puno ng drama, ay ginawang mas kapanapanabik ang bawat aksyon para sa mga sumusubaybay sa kuwento. Nadama na madla ang panganib, ang hindi nakikitang adrenaline, at ang hindi may iwasang may maaring magkamali anumang sandali. Lalong tumindi ang tensyon na mapagtanto ni Catherine na hindi niya makontrol ang bawat panlabas na elemento. Maliit na mga pahiwatig, komento mula sa mga kaibigan o kawani ng ospital, mga detalye sa social media, lahat ito ay maaring magbunyag ng kanyang sikreto. Sa makatuwid, ang bawat mabubuting aksyon ay kailangang maingat na isalang-alang, planuhin, at isakatuparan na nagpapataas ng drama ng balangkas at nagpapanatili sa mga manonood na nakatuon. Nagsisimulang maramdaman na madla ang emosyonal na bigat ni Catherine, pinaghalong lakas ng loob, responsibilidad, at takot. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng pakiramdam na pag-apurahan, ginagawa ang bawat tahimik na kilos na sinisingil ng pananabik at pag-asa, na nagtatakda ng yugto para sa susunod na yugto ng kuwento. Ang sandali kung kailan lumitaw ang mga unang senyales ng pagtagas, na lalong nagpapatindi sa drama at pananabik ng salaysay. Parang kontrolado ang lahat. Patuloy na tinulungan ni Catherine Bernardo si Miguel Santos at ang kanyang kapatid na si Clara ng may pag-iingat at paghuhusga, na inaayos ang bawat detalye sa likod ng mga eksena sa Manila, Makati, at Quezon City. Ngunit, gaya na madalas na nangyayari sa mga lihim na nagdadala ng emosyon at epekto, nagsimulang lumitaw ang malilit na kapintasan, tulad ng mga tahimik na bitak sa isang tila solidong peder. Ilang sandali lang bago na pagtanto ng mundo na may higit pang nangyayari kaysa sa simpleng swerte o pagkakataon. Ang unang bakas ay lumitaw halos inosente. Isang kapitbahay ni Miguel, sa kaswal na pag-usap sa isang cafe sa Sampaloc, ay nagkomento na parang may kakaibang nag-aalaga sa pamilya Santos, ngunit walang nakakaalam kung saan nanggagaling ang tulong. Ang mga simpleng salita, na hindi sinasadyang itinapon, ay nagsimulang kumalat sa iba pang mga kalapit na kapitbahayan, tulad ng Santa Mesa at Binondo. Di nagtagal, kumalat ang mahinang tsismis sa mga kakilala, at may nabanggit sa isang lokal na social media group na mayroong isang may impluensyang tao na tumutulong kina Miguel at Clara nang walang nakakapansin. Ang mga maliliit na alingaungaw na ito ay nagsimulang magdulot ng pagkamosisa sa mga kapitbahay, mga kaibigan ni Miguel, at maging sa mga kaklas ni Clara sa kolehiyo. Sinubukan na ilan na maingat na mag-imbestiga, nagtatanong tungkol sa mga pagbabayad ng bill,
pagpapatala ng kurso, at misteryosong pagtanggap ng mga gamit sa paaralan. Wala ni isa sa kanila ang direktang naghinala kay Catherine. Kung tutuusin, siya ay isang abalang celebrity, malayo sa pang-araw-araw na buhay ng pamilya, pero mas lalong lumaki ang suspense. Habang sinusundan ng mga manonood ang salaysay, nagsimula silang mapagtanto na ang tahimik na tensyon na nilikha ng mga mabait na aksyon ni Catherine ay malapit nang sumabog sa atensyon ng publiko. Samantala, nakaramdam ng pag-alala si Catherine. Ang bawat maliit na pagbanggit ng mahiwagang tulong ay nagpapabilis ng kanyang puso. Alam na ang kanyang lihim ay maaaring ibunyag anumang oras. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ipinagpatuloy ang kanyang mga aktibidad sa likod ng mga eksena. Ngunit ngayon ng may higit na pag-iingat, alam niyang ang isang slip-up ay maaaring malabay sa panganib ang buong pagsisikap. Ang emosyonal na pag-igting ay nasa tuktok nito. Ang empatiya at takot ay lumakad ng magkahawak kamay, at napagtanto ng aktres na ang linya sa pagitan ng pagtulong at pagkalantad ay lalong lumalabo. Lumaki ang sitwasyon ng ang isang kaibigan ni Miguel, na hindi alam ang kahalagahan ng kanyang aksyon, ay nagpost ng isang larawan sa social media na nagpapakita kina Miguel at Clara na tumatanggap ng anonymous na donasyon. Mabilis na nakakuha ng atensyon ang tila inosenteng post. Mga komentong nagtatanong ng sino ang maaring tumulong sa pamilyang ito. Nagsimulang lumitaw na lumilikha ng isang kapaligiran na haka-haka at pag-usisa. Ito ang simula ng pagtagas. Ang sikreto ni Catherine ay unti-unting lumilipat mula sa pribadong mundo patungo sa publiko, na nagdadala ng isang dramatiko at controversial na epekto na makaakit ng sinumang manonood. Ang bawat tahimik na kilos ni Catherine ay may dagdag na bigat. Ito ay hindi na lamang tungkol sa pagtulong. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa integridad ng sikreto habang sabay na ipinagpapatuloy ang misyon ng paggawa ng mabuti. Ang tahimik na tensyon na ito ay nagdagdag na malalim na emotional na layer dahil ayaw ng aktres na mapinsala ng katanyagan o exposure ang mga tinutulungan niya. Ang kombinasyon ng panganib, pagkabukas palad, at pagkabalisa ay lumikha ng isang nakakatakot na drama, perpekto para sa isang salaysay na nagpapanatili sa madla na konektado, mausisa, at emosyonal na namuhunan. Ang lihim na binabantayan ni Catherine ay nagsimulang maging isang palaisipan sa publiko. Ang mga alingaungaw, malilit na senyales, at inosenteng mga post ay kumilos tulad ng mga hindi nakikitang mga thread na kumukuha ng misteryo mula sa pinagtataguan nito, na inilalapit ito sa hindi may iwasang punto kung saan ang katotohanan ay, maaga o huli, ay kailangang harapin. Nararamdaman na madla ang suspense build sa bawat linya, lumalaki ang pag-usisa, tumitindi ang tensyon, at ang tanong na nakabitin sa hangin ay nagiging imposibleng baliwalain. Sino ang nasa likod na tahimik at mapagbigay na tulong na ito? At paano haharapin ni Catherine kapag nalaman na namundo ang katotohanan? Nagbago ang mood sa Maynila. Ang malilit na tsismis, mga post sa social media, at mga maingat na komento sa mga kapitbahay ay lumikha ng isang kapaligiran na tahimik ngunit matinding pag-usisa. Si Miguel Santos, na hanggang noon ay hindi napapansin ang pinagmulan na tulong na nagpabago sa buhay nila ng kanyang kapatid na si Clara, ay nagsimulang mapagtanto na may higit pa sa likod nito. Sa huling bahagi na isang maputik na hapon ng Biyernes, Abril 26, 2025, nakatanggap si Miguel ng isang hindi inaasahang mensahe. Ito ay isang tawag mula sa isang taong nag-aangkin na mayroong impormasyon tungkol sa taong lubos na nagbago ng kanyang buhay. Nag-alinlangan siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit nagpasya siyang sumagot. Sa kabilang dulo ng linya, isang matalik na kaibigan ang nagtapat na may nanginginig na boses na nakita niya si Catherine Bernardo sa likod ng mga eksena sa ospital at maingat na naghahatid ng mga gamit sa paaralan kay Clara. Parang nakuryente ang revelasyon kay Miguel. Lahat ng pinaniniwalaan niyang resulta ng swerte, pagkakataon, o hindi kilalang mga himala ay talagang may mukha na alam na milyon-milyon. Si Catherine Bernardo, ang aktres na lagi niyang hinahanggaan mula sa malayo, ay nasa likod ng bawat kilos na nagpabago sa kanyang nakagawian, nagpapagaan ng kanyang mga alalahanin, at nagpanumbalik ng kanyang pag-asa. Matindi ang halo-halong emosyong bumalot kay Miguel, pasasalamat, hindi paniniwala, at pagkakasala. Pakiramdam niya ay maliit siya sa harap ng isang taong madaling baliwalain ang kanyang kuwento, ngunit piniling kumilos ng tahimik at may labis na pagkabukas palad. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang isang pakiramdam na kahihiyan, hindi niya akalain na ang isang napakahalagang tao ay maaring magkaroon ng ganong personal na interest sa kanyang buhay. Ang bawat detalyeng ibinahagi ng kanyang kaibigan ay tila mas surreal kaysa sa nakaraan. Ang mga pagbabayad sa appointment ng doktor, ang mga schoolbook na ibinigay, ang mga internship na contact at mga pagkakataon na mahiwagang lumitaw.
Ang lahat na ito ay nagmula kay Catherine, ang malayong bituin. Gayon ay hindi inaasahang malapit na. Determinado na harapin ang katotohanan ito, napagpasyahan ni Miguel na kailangan niyang makilala ng personal si Catherine. Ang pagpupulong ay naka-schedule sa isang maingat na cafe sa Makati noong linggo ng gabi, Abril 28, 2025, sa ilalim ng kalangitan na iluminado ng mga ilaw ng lungsod at ang malayong tunog ng trapiko. Nang dumating si Catherine, halos hindi siya matingnan ni Miguel sa mata. Damang-dama ang tensyon, pinaghalong sindak, pagkabalisa, at hilaw na emosyon. Ang aktres, para sa kanyang bahagi, ay pinanatili ang kanyang katangiang kalmado, ngunit ang kanyang puso ay karera. Alam niyang hindi may iwasan ang paghahayag at ang reaksyon ni Miguel ay maaring ganap na magbago sa dinamika ng kanilang pagtulong. Malalim ang emosyonal na paghaharap. Miguel, his voice breaking, said, "I don't know how to thank you for everything, but why, Catherine? Why would you care so much about us when you're so distant from our lives?" Ang tanong ay nagdala hindi lamang ng kuryosidad kundi pati na rin na tunay na kawalang paniwala sa tahimik at walang pag-iimbot na kilos. Catherine, sensing the intensity of the moment, responded with sincerity and restrained emotion. "Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na mag-isa at pakiramdam na walang nagmamalasakit. At hindi ko kayang panindigan at panoorin kang dumaan sa lahat ng ito. Hindi ako naghahanap ng pagkilala. Gusto ko lang tumulong." Ang reaksyon ni Miguel ay magkahalong luha at kabanatawa, habang si Clara, na maingat na sumabay sa kanila, ay nagsimulang maunawaan ang laki na kilos. Naghalo ang pasasalamat, kawalang paniwala, at isang pahiwatig na pagkakasala, na lumikha ng isang emosyonal na ipoipo na bumalot sa lahat na naroroon. Ang mga manonood, kasunod na salaysay na ito, ay nararamdaman ang bawat pintig ng puso ni Miguel, ang bawat pigil ng ngiti mula kay Catherine, at ang tensyon na paghahayag, ang emosyonal na paghaharap ay matindi, hindi inaasahan, at sinisingil na drama. Ang sandaling ito ay nagmamarka ng isang pagbabago sa kwento. Ang lihim na itinago ni Catherine ay hindi lamang natuklasan, ngunit kinikilala sa isang personal, intimate, at emosyonal na paraan. Nagsisimulang mapagtanto na madla na ang kwento ay hindi lamang tungkol sa tahimik na tulong, kundi pati na rin tungkol sa malalim na relasyon na tao, mga problema sa etika, at ang mga komplikado na mga galaw na empatiya na maaaring magbago ng mga buhay. Ang personal na paghahayag ay lumilikha ng empatiya, pagkabigla, at pagdududa ng sabay-sabay, na nag-iwan sa lahat na sabik para sa susunod na kabanata, ang pagkakalantad sa publiko na sikreto, at ang mga hindi may iwasang kahihinatnan. Ang nagsimula bilang mga tahimik na alingaungaw sa mga kapitbahayan sa Maynila ay mabilis na nakakuha ng traksyon sa social media, at ang maingat na pinanatili ni Catherine Bernardo ay malapit na mabasag. Noong Martes na umaga, Mayo 1, 2025, isang viral post sa isang social media platform ng Pilipinas ang nagpakita ng larawan nina Miguel Santos at Clara na tumatanggap na mahiwagang tulong, na may mga caption na nagtatanong kung sino ang nasa likod ng kabutihang loob. Nagsimula ang espekulasyon, dumami ang mga komento, at naging headline ng balita ang misteryo. Para sa marami, hindi pa rin kumpleto ang revelasyon, ngunit para sa mga pamilyar sa mga detalye, nagsimulang lumabas ang pangalan ni Catherine sa mga pribadong pag-usap at mensahe, na lumikha ng pampublikong tensyon na mabilis na kumalat sa buong Maynila, Makati, Cebu, at iba pang lungsod. Umakyat agad ang pressure kay Catherine. Nagsimulang maghanap ng mga panayam ang mga mamamahayag at tagahanga, habang ang mga programa sa telebisyon at mga news outlet ay nagsusumikap upang matuklasan ang kwento sa likod ng kilos. Ang ilang mga admirer ay masigasig na tumugon, binabati siya sa kanyang pagiging bukas palad, ngunit ang iba ay hindi may wasang tanungin ang kanyang motibasyon, na nagmumungkahi na lahat ito ay bahagi ng isang diskarte sa pagbuo ng imehe o pagpromote sa sarili. Si Catherine, gayunpaman, ay nanatiling kalmado, batid na ang kanyang desisyon na kumilos sa likod ng mga eksena ay malapit ng husgahan ng publiko sa kabuuan nito. Sina Miguel at Clara, na sa wakas ay natuklasan kung sino ang tumutulong sa kanilang pamilya, gayon ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ang malalapit na kaibigan, kapitbahay, at kaklase sa kolehiyo ay nagsimulang tumawag, magkomento, at magpost tungkol sa paghahayag. Para sa kanila, ang pakiramdam ay halo-halong, malalim na pasasalamat para sa pagkabukas palad at kakulangan sa ginhawa sa pagiging nasa spotlight ng hindi ito pinili. Ang emosyonal na tensyon ay tumaas ng isang oras, na direktang sumasalamin sa pagiging komplikado ng mga aksyon ni Catherine. Sa Maynila, ang mga mamamahayag ay nagsimulang maingat na nag-imbestiga,
naghahanap ng mga detalye tungkol sa kung paano ibinigay ang tulong, kung sino ang kasangkot, at kahit na nagtatanong kung mayroong anumang paboritismo o direktang koneksyon sa mga personal na proyekto ni Catherine. Ang bawat na-publish na artikulo ay nakabuo ng mga bagong talakayan, kontrobersya, at mainit na debate sa publiko. Ang ilan ay humanga sa pagpapasya at katapangan ni Catherine, ang iba ay pinuna ang panganib na ginawa niya, at ang iba ay nabigo na maunawaan ang lalim ng kanyang walang pag-iimbot na kilos. Samantala, hinarap ni Catherine ang dilema ng pagbabalanse ng kanyang pampublikong buhay sa pag-aalsa na hindi inaasahang etensyon. Bawat tawag, bawat mensahe, at bawat balita ay naghahatid ng halo-halong ginhawa sa pagtulong nila Miguel at Clara at pagkabalisa tungkol sa pampublikong paghatol. Ang bituin, na laging maingat sa pagtapak, gayon ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng isang bagyo na damdamin, kontrobersya, at pag-usisa. Ang kanyang pampublikong imehe, na binuo gamit ang mga taon na trabaho at dedikasyon, ay humarap sa isang natatanging pagsubok, na nagpapakita na ang mga gawa ng kabaitan, kahit na mapanganib, ay maaring lumampas sa paghatol at pagpuna. Ang salaysay na pag-igting ay umabot sa isang pagtaas ng lagnat na magsimulang makipag-debate ang social media sa pagiging tunay na kilos. Ang ilang mga gumagamit ay nabahagi ng mga teorya tungkol sa kung paano nagawa ni Catherine ang lahat ng hindi napapansin, habang ang iba ay pinuri ang kanyang katapangan sa pag-arte ng hindi inaasahan ang pagkilala. Para sa publikong Pilipino, pamilyar sa buhay tanyag na tao at kultura na suporta sa komunidad, ang kwento ay nagkaroon ng mas malaking epekto. Ito ay patunay na ang isang napakatanyag na tao ay maaring maging tunay na tao, mapagbigay, at konektado sa kalagayan ng mga ordinaryong tao. Ang resulta ng pampublikong pagtagas na ito ay pinaghalong pagkabigla, emosyon, at kolektibong pagminimuni. Ang maingat na inilihim ni Catherine ay hindi na lamang personal. Ito ay naging isang panlipunang kababalaghan na pumukaw sa mga damdamin, mga inaasahan, at mga pananaw tungkol sa empatiya, responsibilidad, at katanyagan. Nadama ng bawat manonood ng salaysay ang bigat ng pagkakalantad, ang drama ng mga epekto, at ang emosyonal na pagiging komplikado sa bawat desisyon na ginawa ni Catherine. Ito ay isang punto ng pagbabago na sinisingil ng pananabik at damdamin na nagtakda ng yugto para sa susunod na kabanata ng kwento. Ang moral na suliranin na lilitaw habang hinarap niya ang mga reaksyon ng publiko at naiisip ang mga limitasyon ng kanyang pagkabukas palad. Pagkatapos ng kanyang public exposure, naramdaman ni Catherine Bernardo ang bigat ng bawat sulyap, bawat komento, at bawat paghuhusga sa kanya. Gabi noon sa Makati, Mayo 15, 2025, at ang lungsod ay kumikinang sa mga ilaw na sumasalamin sa mahinang ulan na pumapatak sa mga lansangan. Habang naglalakad siyang mag-isa para magminimuni, mabigat ang kanyang puso, at ang katanyagan na tila isang pagpapalang gayon ay naging isang masalimot at mapaghamong anino. Ang bawat kilos na dating purong pagkabukas palad ay napapailalim ng gayon sa pampublikong interpretasyon, at ito ay nangangailangan hindi lamang ng lakas ng loob kundi pati na rin na malalim na pagminimini sa kanyang sariling mga halaga at limitasyon. Umupo si Catherine sa isang bench malapit sa Ayala Triangle Gardens, nakatingin sa mga ilaw na sumasalamin sa mga pudles, at nagsimulang magmini-mini sa kanyang mga pinili. Inisip niya kung ang paglantad sa kanyang sikreto ay isang positibong hakbang o kung sa anumang paraan ay maaring makapinsala kay Miguel at Clara, na biglang naging involuntary public figure. Siya rin ay nagtataka kung siya ay kumilos ng tama sa pamamagitan ng direktang pakikialam sa buhay ng ibang tao, kahit na may pinakamabuting intensyon. Ang bawat desisyon ay tila nagdadala na hindi inaasahang kahihinatnan, at ang moral na problema na dati ay tahimik ngayon ay naging hindi may iwasan at publiko. Sa isang banda, alam niya na ang kanyang mga aksyon ay gumawa ng isang nasasalat, nakapagpabagong pagbabago sa buhay ng kanyang mga natulungan. Maaring ipagpatuloy ni Miguel ang kanyang pag-aaral ng hindi nababahala tungkol sa utang at mga medical na emerhensya, at si Clara ngayon ay may mas ligtas at magandang kinabukasan. Para kay Catherine, ang pagkakita sa epektong ito ay isang napakalaking emosyonal na ginhawa, patunay na ang kanyang mga pagsisikap ay naging sulit. Ngunit sa kabilang banda, ang pagkakalantad ay nagdulot na hindi inaasahang pagpuna. Ang ilan ay nagtanong sa kanyang mga motibasyon, ang iba ay inakusahan siya na naghahanap ng pagkilala, at ang ilan ay nagtalo pa na ang kanyang interbensyon ay maaring lumikha ng dependency o hindi makatotohanang mga inaasahan para sa kanyang mga natulungan. Ang kaibahan sa pagitan ng pagkilala at paghatol ay lumikha ng panloob na tensyon na hindi magpapabaya sa kanya. Ang emosyonal na panggigipit ay nagmula rin sa sarili niyang konsensya.
Noon pa man ay pinahahalagahan ni Catherine ang integridad higit sa lahat, at ngayon ay kailangan niyang balansihin ang pagkabukas palad sa responsibilidad na protektahan ang mga natulungan niya. Ito ay isang meselan na laro. Ang patuloy na pagkilos ng direkta ay maaring magdulot na mas maraming benepisyo, ngunit mas maraming panganib din. Ang pag-urong ay maaring mapanatili ang pagkapribado at kapayapaan ni na Miguel at Clara, ngunit sa halaga ng pagputol na mahalagang suporta na kanilang natanggap. Ang moral na duality na ito ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng pagkilos sa totoong mundo, kung saan ang bawat ethical na pagpili ay nagsasangkot ng mga kahihinatnan na hindi nating kontrolado. Habang naglalakad siya sa parke, naalala ni Catherine ang kanyang pagkabata sa kabanatuan, ang baha, ang hirap, at ang mga taong tumulong sa kanya na walang hinihintay na kapalit. Ang mga alaalang ito ay nagpatibay sa kahalagahan ng kanyang misyon, ngunit ipinaalala rin sa kanya na ang kabaitan ay hindi palaging natatanggap ayon sa nararapat. Dahil sa katanyagan, mas nakikita ang bawat kilos at pinataas ng visibility ang paghatol. Ito ay isang problema sa moral na pinaghalo ang mga damdamin, halaga, at responsibilidad na humihingi hindi lamang ng lakas ng loob kundi pati na rin na malalim na pagmini-mini sa kung sino ang gusto niyang maging sa mundo at sa kanyang sarili. Habang sinusundan ng audience ang salaysay, nararamdaman nila ang pagiging komplikado ng dilema na ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtulong o pagtulong, ito ay tungkol sa pagharap sa paghatol, pagbabalanse ng mga panganib, at pag-unawa na ang kabaitan, gaano man kalinis, ay hindi umiral sa isang vacuum. Ang bawat desisyon ni Catherine gayon ay nagdadala ng emosyonal na bigat, tensyon, at pananabik, mga elementong nagpapanatili sa mga manonood na nakatuon. Sabik na matuklasan kung paano niya haharapin ang epekto ng kanyang mga aksyon at kung ano ang mga huling pagunlad ng dramatiko at kontrobersyal na paglalakbay na ito. Ang araw na umaga noong Mayo 22, 2025 ay dahan-dahang sumikat sa Maynila na nagbibigay liwanag sa mga lansangan na Makati at Quezon City na may malambot na ginintuang kulay, habang tahimik na naglalakad si Catherine Bernardo sa Ayala Triangle Gardens. Pagkatapos ng mga linggo ng pag-igting, pagkakalantad sa publiko, at matinding pagmumini-muni, sa wakas ay napagtanto niya ang tunay na laki ng kanyang mga aksyon. Ang bawat pagkilos na tahimik na kabaitan, bawat interbensyon sa likod ng mga eksena, ay lubos na nagbago ng buhay, at ngayon ay binabago rin nito ang pananaw ng publiko sa empatiya, katapangan, at responsibilidad. Sina Miguel Santos at Clara, sa kanilang bahagi, ay nagsimulang umangkop sa bagong katotohanan. Bagamat noong una ay nagulat at nahihiya pa sa biglaang atensyon ng publiko, natutunan nilang pahalagahan ang malalim na kahulugan na tulong na kanilang natanggap. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga mapagkukunan o pagkakataon, ngunit ang katotohanan na ang isang tao, isang figura na hinahanggaan na milyon-milyon, ay piniling kumilos ng hindi umaasa ng anumang kapalit, na ginagabayan lamang ng pagnanais na gumawa na mabuti. Para sa kanila, si Catherine ay naging hindi lamang isang malayong bituin, ngunit isang buhay na simbolo ng pagkabukas palad at sangkatauhan. Ang kwentong nagsimula bilang isang tahimik na sikreto ay naging isang emosyonal na epektong salaysay na nagpapakita ng mga komplikadong dilema, ethical na tensyon, at ang pagbabagong kapangyarihan na empatiya. Ang mga Pilipinong madla na pamilyar sa mga pang-araw-araw na hamon ng mga komunidad na ito ay maaring makaugnay sa bawat detalye, mula sa mataong kapitbahayan na Sampaloc at Divisoria hanggang sa mga paghihirap na kinakaharap nina Miguel at Clara. Ang relatability na ito ay naging mas makapangyarihan sa kwento dahil pinaghalo nito ang katotohanan at fiction sa isang emosyonal na nakakahimok na paraan. Si Catherine, na nagmamasid sa mga galaw ng mga tao at sa pang-araw-araw na buhay sa paligid niya, ay nagminimini sa mga panganib na kanyang kinuha at ang bigat ng paghatol ng publiko. Naunawaan niya na ang bawat gawa ng kabaitan, kahit na ginawa ng lihim, ay may mga responsibilidad at kahihinatnan. Ngunit natanto din niya ang isang bagay na mas malalim, na ang tunay na empatiya, ang uri na hindi naghahanap ng pagkilala o gantimpala, ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang buhay na tumatanggap kundi pati na rin na nagbigay. Ang bawat tahimik na pagpipilian, bawat maingat na pagkilos, ay humuhubog sa mga hindi nakikitang pamana na nakakaapekto sa buhay sa mga paraang madalas na hindi natin maisip. Multifold ang epekto ng kwentong ito. Para sa madla, mayroong inspirasyon na mapagtanto na ang simple at maingat na mga galaw ay maaaring makabuo na makabuluhang pagbabago. Mayroon ding pagninilay-nilay sa mga panganib at ethical na dilema na kasangkot sa pagkilos ng bukas palad sa isang mundo na patuloy na nagmamasid, humahatol, at nabibigay kahulugan sa bawat galaw. At higit sa lahat, nariyan ang dalisay na damdamin ng pagsunod sa isang pangunahing tauhan na,
Sa kabila ng katanyagan, pamumuna, at paghihirap, piniling sundin ang kanyang puso, na ginagabayan na matatag na mga halaga at tunay na pakikirami. Sa huli, ang salaysay ay nag-iwan na makapangyarihang mensahe. Ang tunay na pagkabukas palad ay lumalampas sa kakayahang makita, inaasahan, at paghatol. Ang sikretong itinago ni Catherine, ang panganib na kinaharap niya, at ang damdaming naranasan niya sa pagtulong kina Miguel at Clara ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng kalabayan na tao, kung saan ang mabubuting gawa, kahit nasa katahimikan, ay lumilikha na malalim na koneksyon, pumukaw na pagbabago, at nag-iwan ng pamana na higit pa sa mga headline at social media. Naantig, at nagmumini-mini ang mga manonood na napagtatanto na ang bawat tao sa kani-kanilang paraan ay maaring maging pangunahing tauhan na tahimik ngunit malalim na epektong mga kwento, tulad na ipinakita ni Catherine Bernardo ng may tapang, empatiya at puso. At sa pagsikat ng araw, sa dahan-dahang paggising na Maynila sa ginintuang liwanag, natapos ang kwento hindi sa palakpakan o agarang pagkilala sa publiko, kundi sa tahimik na katiyakan na ang mga kilos ng kabaitan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang makaantig sa mga buhay, baguhin ang mga tadhana, at magbigay ng inspirasyon sa mga puso, at iyon ang tunay na sukatan ng kabayanihan at sangkatauhan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Mag-iwan ng like para matulungan ang channel, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.